Bago natin simulan ang kwento ngayong araw, nais ko munang imbitahan kayong bisitahin ang aming website, Tales of Siren. Huwag ding kalimutang i-download ang aming Tales of Siren app sa Google Play at Apple Store para mas lalo ninyong ma-enjoy ang aming mga kwento. Kaya mo to, bulong ni Isabela sa sarili habang nakatayo sa harap ng isang napakalaking bahay, o mas tamang tawaging mansyon. Habang pinagmamasdan niya ang engranding istruktura, hindi niya mapigil ang mapangiti ng malawak. Sa wakas, dininig ng Panginoon ang kanyang taimtim na dasal, ang makahanap ng trabaho upang makatulong sa kanyang pamilya sa probinsya. Ang damdaming umaapaw sa kanyang puso ay halong kaba at pananabik. "Excuse me, miss, ikaw ba yung bagong na-hire na yaya?" Tanong ng isang babae na nagbukas ng gate, na agad nakakuha ng atensyon ni Isabela. Ang babae ay mukhang bata pa at halos kaedad lamang niya. Suot nito ang uniforme ng isang kasambahay, at ang kanyang ngiti ay nagpakita ng mabuting kalooban. Mabilis na tumango si Isabela, sabay pagpapakilala. "Opo, ako nga po pala si Isabela Dea Cruz." Nararamdaman niya ang bahagyang panginginig ng kanyang boses, ngunit pilit niya itong pinatatag. "Ako naman si Lucia. Halika na sa loob, hinihintay ka na ng mayordoma nating si Nanay Carmen," sagot ni Lucia, sabay senadorias na sumunod si Isabela. Habang pumapasok sila sa loob ng mansyon, hindi maiwasan ni Isabela ang mamangha. Ang bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw ng karangyan, mula sa marmol na sahig hanggang sa mga chandelier na nagkikislapan sa kisame. Ang ganda ng bahay ay parang eksena sa isang pelikula. Habang naglalakad, biglang sumulpot ang isang matandang babae na may maamong mukha. "Maligayang pagdating dito, Isabela," bungad nito. "Huwag kang mag-alala, hindi naman magiging mabigat yung trabaho mo dito. Mabait naman yung anak ni Sir, kaya sigurado akong hindi ka mahihirapan," dagdag pa ng matanda habang itinuturo ang magiging kwarto ni Isabela. Kaagad namang tumango si Isabela, bakas sa kanyang mukha ang pasasalamat. "Talaga po, sana po magkasundo kami ng bata." At ng ama niya na rin, maingat niyang sagot, pilit na itinatago ang kaba sa kanyang dibdib. Alam ni Isabela kung ano ang kanyang papasuking trabaho, siya ang bagong yaya ng anak ng bilyonaryong si Santiago Alvarez. Matagal na niyang naririnig ang pangalan ng lalaki, sikat ito hindi lamang dahil sa yaman kundi pati na rin sa pagiging matigas ang ulo at masungit. Ngunit sa kabila ng mga sabi-sabi, pinili niyang huwag agad husgahan ang tao, lalo pat hindi pa niya ito nakikilala ng personal. Napansin ni Lucia ang tila pag-iisip ni Isabela at napabuntong hininga. "Huwag ka nang umasa, ubod ng sunggit si Sir. Kaya kung gusto mong magtagal dito, iwasan mo na lang siyang makabangga. Mag-focus ka na lang kay Mateo," payo nito, na may halong babala. Ngunit bago pa makasagot si Isabela, sumabat si Nanay Carmen. "Tumahimik ka nga dyan, Lucia, kaya lang naman minsan hindi napipigilan ng sir natin ang pagsungit dahil sa sobrang dami ng trabaho niya. Ikaw, kung makapagsalita ka, parang hindi ka pinapasweldo ng tama." Sa bawat salitang naririnig ni Isabela, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng responsibilidad na nakaatang sa kanya. Ngunit sa kabila nito, nananatili siyang determinado. Sa isip niya, ito ang simula ng bagong kabanata ng kanyang buhay, isang pagkakataong hindi niya hahayaang masayang. Namuso na lamang si Lucia, halatang napahiya sa sinabi ni Nanay Carmen. Bagamat tahimik na ito, bakas pa rin sa mukha nito ang bahagyang inis. Samantala, si Isabela ay nanatiling kalmado at ngumiti ng may paggalang matapos marinig ang kanilang usapan. "Huwag po kayong mag-alala, asahan niyo pong pagbubutihin ko ang trabaho ko," masiglang saad ni Isabela, puno ng determinasyon sa kanyang boses. "Mabuti yan, at sana magtagal ka," sagot ni Nanay Carmen na may ngiti sa kanyang mga labi. May halong lamang at pag-asa ang kanyang tinig. Sa isip ni Isabela, iyon naman talaga ang kanyang plano, ang magtagal sa trabahong ito. Hindi lamang dahil mataas ang sweldo, kundi dahil alam niyang ito ang susi para maiahon ang kanyang pamilya mula sa kahirapan. Hindi siya tanga para pakawalan ng ganitong oportunidad. Kinaumagahan, maaga siyang nagising para simulan ang kanyang unang araw sa trabaho. Sa wakas, makikilala na niya ang batang si Mateo, ang kanyang aalagaan. Nang una niyang makita ang bata, agad niyang napansin ang lungkot sa mga mata nito, na tila ba may dinadalang bigat ang inosenteng puso. "Ah, hi, Mateo.
Ako si Isabela, ang bagong yaya mo. Nice to meet you. Masiglang pagpapakilala ni Isabela, umaasang mahahawa ang bata sa kanyang enerhiya. Ngunit sa halip ng umiti, tining-ala lamang siya ni Mateo at tumango ng bahagya. Okay po, I'm Mateo Alvarez po. 5 years old na po ako, at nice to meet you din po, sagot ng bata, halatang nahihiya. Ang kanyang boses ay mahina at may halong lungkot. Ngumiti pa rin ng malawak si Isabela, pilit na pinapakalma ang bata. Bakit ka sad? Gusto mo, pasayahin kita? Tanong niya, kunwari nag-iisip ng paraan. Umiling si Mateo, ngunit hindi niya maitago ang bahagyang lungkot sa kanyang mukha. I'm not sad po, I just missed my dad lang po. Ilang araw na siyang hindi umuuwi kasi busy siya sa work niya. Hindi rin siya nakapunta sa school para mag-attend ng awarding ko, malungkot na kwento ng bata, na parang pinipilit pigilan ang pag-iyak. Natigilan si Isabela, ramdam niya ang bigat ng damdamin ni Mateo, at hindi niya maiwasang masaktan para sa bata. Ngunit pinilit niyang panatilihin ang kanyang pagiging masayahin sa harap nito. Ayaw niyang maramdaman ni Mateo na nagiging pabigat siya. Nako, huwag kang mag-alala kasi ginagawa naman to ng daddy mo para sa'yo, para sa future mo. Ngiti ka na dyan, pang-e-encourage ni Isabela, sabay kindat sa bata. Bahagya namang umiti si Mateo, ngunit halatang pilit pa rin. Hindi sumuko si Isabela, alam niyang kailangan niyang gumawa ng paraan para mapasaya ang bata. Bigla siyang nakaisip ng ideya. Alam ko na yung gagawin para mapangiti ka, bulalas niya, sabay biglang sumayaw ng budat sa harap ni Mateo kahit walang tugtog. Ang kanyang galaw ay sobrang nakakatawa, na tila ba wala siyang pakialam sa paligid. Nakita niyang unti-unting sumilay ang ngiti sa labi ni Mateo, hanggang sa tuluyan itong tumawa ng malakas. Hindi rin napigilan ni Isabela ang mapangiti habang pinapanood ang masayang bata. Stop na po, ang sakit na po ng tummy ko kakatawa, saad ni Mateo habang hawak ang kanyang tiyan, na tila ba hindi na niya kayang huminto sa pagtawa. Ayon. Sa wakas, tumawa ka na din. Hindi ka na sad, no? Masayang tanong ni Isabela, ramdam ang tagumpay sa kanyang ginawa. Nawala na ang lungkot sa mukha ng bata, at naging mas magaan ang kanilang usapan. Matapos ang masayang tagpo, mabilis na tinulungan ni Isabela si Mateo sa pagre-ready para sa school. Nang maayos na itong nakabihis, kinuha niya ang bag nito at magkasama silang bumaba. Sa bawat hakbang, ramdam ni Isabela na unti-unti niyang napapalapit ang loob ng bata sa kanya. Habang papalapit sila sa entrance ng Engranding Mansion, agad na napansin ni Isabela ang isang lalaking nakatalikod sa kanila. May hawak itong cellphone at tila abala sa isang seryosong pag-uusap. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng awtoridad, at kahit hindi niya nakikita ang mukha nito, ramdam niya ang presensya ng lalaki. Yes, just coordinate with my secretary, and then I'll check on the reports. No, just send it to my email. Yes, that's all. Thanks, rinig ni Isabela mula sa malalim at malamig na boses nito. Nang humarap ang lalaki, hindi maiwasang mapasinghap si Isabela. Para siyang natulala sa nakita, ang lalaking ito ang pinakagwapong nilalang na nasal ayan niya. Matangkad ito, may malapor sila ng kutis, at mestisong-mestiso. Matangos ang ilong, at ang kanyang mapupulang labi ay tila ukit ng isang pintor. Ngunit ang pinaka-nakakapukaw ng pansin ay ang kanyang mga mata, matapang, ngunit may bahid ng pagod at lungkot. Para itong mas matandang bersyon ni Mateo. Napagtanto ni Isabela na ito na nga siguro si Santiago Alvarez, ang ama ng bata. Good morning po, sir, bati agad ni Isabela, pilit na itinatago ang kanyang kaba. Naibaba na nito ang telepono at tumingin sa kanya ng walang emosyon. Ready na po si Mateo, dagdag pa niya, sinubukang gawing magaan ang sitwasyon. Good, follow me, sasabay kayo sa akin, malamig na tugon ni Santiago. Tumalikod na ito at naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Walang ibang nagawa si Isabela kundi sumunod, kasama si Mateo na tahimik lang sa kanyang tabi. Napansin niya ang pagbagsak ng ekspresyon ng bata, tila bumalik ang lungkot nito. Hinayaan na lang muna iyon ni Isabela at ginabayan si Mateo papunta sa kotse. Pagkalipas ng ilang segundo, nasa loob na sila ng sasakyan at nagsimula ng humandar ang makina. Tahimik sa loob hanggang sa biglang nagsalita si Santiago, na para bang pilit binabasag ang katahimikan. Ren, how's school? Tanong nito sa bata, ang boses ay may halong pag-aalala ngunit nanatiling malamig. Okay lang po,
Daddy, may special awarding ceremony po sa amin nung isang araw. I waited for you, but you didn't come. Malungkot na sagot ni Mateo habang nakayuko. Ramdam ni Isabela ang bigat ng bawat salitang binitiwan ng bata. Halos hindi narinig ni Isabela ang pag-ulong na pagmumura ni Santiago. Oh, yeah, I'm sorry, I got busy. Sa susunod, I'll clear my schedule para siguradong makakapunta na ako. Babawi na lang ako. Do you want anything? Toys or clothes? Tanong nito, pilit na binabawi ang pagkukulang. Napangiwi ang labi ni Isabela habang pinapakinggan ang usapan. So ganito pala ang mayayaman, bulong niya sa sarili. Para bang sapat na ang mga material na bagay para punan ng emosyonal na kakulangan. Hindi niya maiwasang may kumpara ang buhay niya sa buhay ng mag-ama. Kahit mahirap sila, sinisigurado ng kanyang mga magulang na naroroon sila sa bawat tagumpay niya, maliit man o malaki. Naawa siya kay Mateo, isang batang tila nasanay nang maghintay sa mga pangakong hindi natutupad. Wala po, Daddy, just make sure to come next time na lang po, sagot ni Mateo, na may ngiti sa kabila ng lungkot sa kanyang tinig. Napabuntong hininga si Isabela, mabait na bata si Mateo, ngunit hindi niya maiwasang maawa sa kanya. May kung anong tumulak kay Isabela na gumawa ng paraan para maibsan ang lungkot ng bata. Pagkarating nila sa paaralan ni Mateo, bumaba ang bata at nagpaalam. Ngunit bago umalis si Santiago, nagdesisyon si Isabela na kausapin ito. Sandali lang po, sir. Ako po yung bagong nani pala ni Mateo. Isabela po ang pangalan ko. Magalang na pagpapakilala nito, pilit na pinapakita ang kanyang profesionalismo. Tumango lang ng formal si Santiago. I know, malamig na sagot nito. Aalis na ako, bantayan mo yung anak ko. Of course naman po, sir. Pero wait lang po, may sasabihin po sana ako. Pigil ni Isabela ng akmang tatalikod na si Santiago. Fine. Ano yon? Tanong nito, halatang nagmamadali ngunit binigyan siya ng pagkakataon. Kasi tungkol po kay Mateo. Alam kong bago lang po ako bilang nani niya, pero napapansin ko lang po na tahimik pala siyang bata, panimula ni Isabela. Ang boses ay puno ng pag-aalangan ngunit may halong malasakit. And, tahimik talaga siya most of the time. He prefers to be alone and read books. Why? Sagot ni Santiago, bahagyang iniangat ang kilay habang nakatingin sa kanya. Kasi po, napapansin ko na rin po na malungkot din po siya, sagot ni Isabela. Mas malumanay ang tono, ngunit ramdam ang sinseridad sa kanyang mga salita.